sa pamilya, handang gawin ni Mauricia ang lahat. Kahit nang ibig sabihin nito, ay mapalayo siya sa kanila. Homesick na ako. Miss na miss ko na sila Mama at Mori. Nakangusong saad ni Mauricia habang nagwawalis siya sa sala ng mansyon. Kasalukuyan siyang nasa Hong Kong ngayon at nagsisilbi sa pamilya Velmorin. Bilang katulong, Pilipino rin ang amo niya kaya naman hindi niya na kailangan pang mag-English kapag nakikipag-usap siya sa amo niya. Si Ma'am Marina at Sir Marco ang mga amo niya. Mabait ang mga ito sa mga katulong niya kaya hindi naman nagkaroon ng problema doon ng dalaga. Mauricia, magluto ka ng carbonara mamaya ah. Damihan mo na para may merienda tayo mamaya. Utos ni Marina sa kanya. Napakabait talaga ni Ma'am. Palagi niya kaming ini-include sa mga pinapaluto niyang pagkain. Minsan lang makahanap ng ganitong amo, kaya naman masasabi kong ang swerte na namin. Saad ni Mauricia, bago siya tumango at sinunod niya ang utos ni Marina. Tatlo ang anak ni Marina at Marco, ngunit ang nakikilala pa lang ng dalaga ay ang kambal na panganay. Parehas mabait ang mga ito, katulad ng ina nila. Mauricia, samahan mo naman ako mamaya ha. Shopping tayong dalawa. Masayang saad ni Maxine, ang babae doon sa kambal. Mabait si Maxine, fashionista, at mahilig ito sa mga bags at magagandang damit. Not fair. Aayain ko rin sana si Mauricia mamaya para manood ng soccer. Saad naman ni Maxwell, dahilan para mapabuntong hininga ang dalaga. Palagi talaga siyang pinag-aagawan ng kambal at hindi man niya alam kung sino ang pipiliin niya dahil baka magtampo ang hindi niya mapili. Kayong dalawa, pinag-aagawan niyo na naman si Mauricia. Baka mamaya, napapagod na siya sa mga gusto niyong gawin. Paalala sa kanila ni Marina. Hindi naman po ma'am, pero hindi ko po alam kung sino po ang pipiliin ko sa kanila eh. Hindi mo na pwedeng isama ngayon si Mauricia dahil darating na mamaya si Marcelo. Kay Marcelo talaga naka-assign si Mauricia. Kaya naman, kapag nandito na ang kapatid niyo, ay hindi niyo na siya pwedeng pag-agawan. Saad naman ni Marco, nang kasalukuyang kararating lang. Uwi na dito si Marcelo? Himala naman ata. I thought, living with us, he stressed him out. Tanong ni Maxwell bago ito umupo sa sofa. Paano hindi mai-stress sa inyo kung saan-saan niyo dinadala? Just let him be. At huwag niyo siyang pakialaman dahil he's currently managing 3 of our family's company. Aniya, dahilan para magtaka si Mauricia. Marcelo? Sino yun? Hindi kaya yun yung bunsong anak nila Ma'am Marina at Sir Marco? Tanong ni Mauricia sa sarili bago niya inikot ang paningin niya upang maghanap ng litrato ni Marcelo. Napaka-nonchalant ng taong yun. Kahit sa mga pictures nga ayaw niyang sumama. Well, mabuti na rin na bumalik siya. Malapit na ang family dinner natin kasama ang buong angkan. Dahil doon ay hindi nasamahan ni Mauricia si Maxine at Maxwell sa kadahilan ng kailangan niyang sunduin sa airport ang binata. Kinailangan kasing umalis ni Sir Marco dahil sa mga sunod-sunod niyang business meeting. Habang si Ma'am Marina naman ay may meeting kasama ang mga members ng clothing apparel niya. Dahil hindi niya alam kung ano ang itsura ni Marcelo, ay nagtanong-tanong siya sa mga maid. Si Sir Marcelo? Gwapo yan, makisig, at matalino. Ang kaso lang ay masungit yan. Natatandaan ko pa nung nandito pa siya noon, halos lahat ng maid ay takot sa kanya. Pagkukwento ni Gina, isa sa mga matagal ng maid sa Velmorin family. Oo, tapos kapag nag-utos yan, dapat maayos na maayos ang pagkakagawa. Natatandaan ko pa noon, palagi niya akong nasisigawan kapag may nakikita siyang dumi sa library niya. Saad naman ni Laura, dahilan para mapangiwi si Mauricia. Mukhang sa masungit pa talaga ako naka-assign na. Sana pala kay Mamaxi na lang ako napa-assign. Feeling ko araw-araw kong papagalitan nito Buntong hiningang saad niya nang magsalita naman si Hazel. Saka kapag sa kanya ka napa-assign, dapat mong sundin yung 3 golden rule niya. Kapag kasi hindi mo nasunod yun, ay tanggal ka kaagad sa trabaho niya. Wala ngang magawa ni minsan si Ma'am at Sir sa kanya Totoo, alam mo, nagtataka nga ako kung bakit ganun si Sir Marcelo Napakabait naman ng mga magulang niya at kapatid niya. Bigla ang sabat naman ni P. Wait, ano yung 3 golden rule na sinasabi niyo?
Sobrang bigat ba niyan? Oo, lalo na yung rule number 1. Paramihan ng maid niya ay doon lumalagapak. So heto na nga, ang rule number ay wag na wag kang may in love sa kanya. Halos lahat ata ng mga past maid niya ay doon bumagsak dahil syempre, napakagwapo ni Sir Marcelo. Ganun ba siya kagwapo para magkandara pa sa kanya ang mga maid niya? Pero sige, ituloy mo. Rule number 2. Huwag feeling close dahil ayaw niya ng may attachment issues. Ayaw niya ng mapilit, touchy at feeling close. You have to treat him with respect. Dagdag pa ni Hazel, dahilan para mas lalong mawirduhan si Mauricia. At rule number 3. I never, but in his business. Ayaw niya na pinapakailaman siya. Kung ano ang gusto niyang gawin, ayun ang gagawin niya. Ayaw niya nang pinapangaralan siya dahil naiinis yun kapag ganon. Yun lang naman ang 3 golden rules niya. Hoping na hindi ka bumagsak sa rule number 1 niya. Literal kasi na, hindi ka makaka-resist sa sobrang gwapo niya. Saad naman ni Hazel, kaya naman tumangutango na lang ang dalaga. Balita ko, mas lalo raw gumapo si Sir Marcelo. Nakita raw kasi ni Aling Zenny naka-video call si Ma'am Marina last week. And grabe, sobrang nakakalaglag daw ng panty. Kinikilig na saad ni P. Dahilan, para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Mauricia. Nakakalaglag ng panty? Posible ba yun? Aniya sa sarili, bago siya nagpasalamat sa kanila at umalis. Nagbabalak na rin kasi siyang maligo para makapunta siya sa airport sa tamang oras. Ngunit ang hindi alam ng dalaga ay late na pala siya dahil medyo nalibang sila sa pakikipagkwentuhan kanina. Seryoso ka ba dyan, bro? Babalik ka na naman sa Hong Kong dahil lang bumalik doon sa Eya? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya? Hindi makapaniwalang saad ni Calix sa kaibigan niyang hindi pa rin nakaka-move on sa ex niya. Paawat ka naman, bro. Baka nakakalimutan mo na niloko ka ni Eya. Huwag ka na makapagbalikan doon. Ang dami-daming babae dyan, oh. Huwag kang patanga-tanga sa manlulokong babae. Saad naman ni Julian. Pero walang balak na makinig sa kanila si Marcelo. Dahil para sa binata, si Eya lang ang gusto niya at kahit na niloko na siya nito noon, ay si Eya pa rin ang gusto niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, bro. Sabuyan mo nga yan ng asin at baka nagayuma yan ni Eya. Hanggang ngayon ba naman, baliw na baliw ka pa rin doon? Hindi makapaniwalang saad ni Calix bago siya uminom ng alak. Kasalukuyan silang nasa VIP room ng isang bar. Kahit ano pang sabihin nyo, buo ng desisyon ko. Babalik na ako ng Hong Kong at hahabulin ko si Eya. I can feel it. Alam kong mahal niya pa rin ako. Aniya, dahilan para mapatakip na lang sa kamay sila Calix at Julian sa mukha nila. It's hopeless, bro. Hindi ko na alam ang dapat nating gawin. Buntong hiningang saad ni Julian. Pasok ba naman sa kanang tenga? Sabay labas sa kaliwa yung mga sinasabi natin dyan. Sinasabi ko na talaga sa'yo, bro. Kapag mas lalo kang nasaktan, magwawala ka na naman sa bar. Saad naman ni Calix. Pero hindi na pala sila pinapakinggan ng kaibigan nila. Kinaumagahan ay may pinuntahan lang siyang last meeting sa Pilipinas bago siya nagpunta sa airport para pumunta sa Hong Kong. Nang makarating siya, ay kinailangan niya pang maghintay ng halos 1.5 oras bago dumating ang sundo niya. Sir Marcelo, nandito na po ang sundo nyo. Saad ng staff, dahilan para mapahinga ng malalim si Marcelo. It's about time. How could they let me wait for 1 hour and 30 minutes? Napakalaga ng bawat segundo sa oras ko. Nakakainis naman. Inis na aniya bago siya humarap at doon bumungad sa kanya ang babaeng hinihingal. Ikaw yung naka-assign na sunduin ako, di ba? How could you be so late? Ang dami kong oras na nasayang. So stupid! Inis na saad ni Marcelo dahilan para mag-init ang ulo ni Mauricia at hinarap niya ng lakas ng loob ang binata. Grabe ka naman, sir, ha? Nalate lang ako, ganyan ka na makapagsalita? Hindi po ba pwedeng na-traffic lang dahil nagkaroon ng aksidente kanina doon? Pagpapaliwanag ni Mauricia habang inis na inis siya. Nabigla na lang siya nang biglang umisi si Marcelo bago nito pinitik ang noo niya. You're too palaban para sa taong napakaliit ng height. Magpakalaki ka muna, bata! Pangaasar naman ni Marcelo dahilan para mas lalong mainis si Mauricia. Taong malit ang height? Magpalaki? Bata? Kunot noong tanong niya
bago sinamaan ng tingin si Marcelo. Grabe ha, ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan sa nakakatanda sa'yo. Para sa kaalaman mo, mas matanda ako sa'yo. Kaya huwag mo akong mabata-bata ha. Ang yabang-yabang mo porket 6-footer ka. Eh di ikaw nang biniyayaan ng height tapos ako ang pinagdamutan. Aniya, na mas lalong nagpatawa kay Marcelo. Magpalaki ka muna, bago mo ko awayin. Sige na nga, dahil nakakaawa kang bata ka. Hindi na ako magrereklamo kay mom and dad. But next time, ayusin mo ang trabaho mo, bata. Aniya, habang si Mauricia naman ay mas lalong napapakuyom ang kamao tuwing tinatawag siyang bata ni Marcelo. Kumalma ka, Mauri. Tandaan mo, mawawalan ka ng trabaho kapag sinapak mo yan. Pagpapakalma sa kanya ng driver na kasama niya sa pagsundo sa binata. Umanda ka talaga sa akin kapag tumangkad ako. Inis na saad ni Mauricia bago siya sumunod papalabas ng airport. Tumangkad ka lang, pero parang imposible ata yung dahil 20 plus ka na, diba? Hanggang 18 lang ang tumatangkad sa mga babae. Give it up! Forever ka ng mukhang high school student. Aray! Napasigaw si Marcelo sa may parking lot nang sapakin siya ni Mauricia. Mom, I don't want her. Fire that high school student! Galit na saad ni Marcelo habang nakahawak pa rin siya sa ilong niya. Ma'am, kahit kay Sir Maxwell o kaya naman kay Ma'am Maxine na lang po ako ma-assign. Ayoko po sa anak niyong yan. Grabe naman, sinabihan ba naman akong bata at mukhang high school student? Bilang babae na hindi katangkaran, ay na-offend ako doon. Ikaw naman pala ang may kasalanan, Marcelo eh. Saka, we can't afford to fire Mauricia. Kasi, it's either her or no one. Alam mo naman na lahat ng mga may dito sa mansyon ay takot sa'yo. Sinabi ko lang naman yung totoo na maliit siya. May mali ba doon? Aray! Muling napasigaw si Marcelo nang batukan na naman siya ni Maxine na kararating lang. Aba syempre meron. Sira ulo ka pala eh. Palibhasa. Hindi yung ramdam ang nararamdaman namin. Ote naman. Huwag na kayong mag-away-away dyan. Hindi kita pagbibigyan ngayon anak dahil ikaw ang may kasalanan. Kaya naman si Mauricia pa rin ang personal maid. Please, pakiusap ko sa'yo. Tigil-tigilan mo na ang pagiging mapang-asar at masungit. Aniya, kaya naman wala nang nagawa si Marcelo. Sinamaan niya ng tingin si Mauricia bago siya umalis sa sala at nagtungo na sa kwarto nito. Halos araw-araw sinusungitan ng binata ang dalaga dahilan para kainisan nila ang isa't isa. Araw-araw. Palaging nag-iirapan kapag nagkakasalubong. Wala na atang araw na hindi sila nag-iirapan. Dahilan para mapabuntong hininga na lang si Marina. Dahil kahit anong gawin niya ay parang walang pag-asa na magbati yung dalawa. Hanggang sa isang araw ay may hindi inaasahan na pangyayari na magpapabago sa pananaw ni Mauricia sa binata. Si Marcelo lang ang natira doon sa mansyon dahil wala ang mga magulang at kapatid niya. Nandoon ang iba pang maid pero lahat sila ay busy sa mga sariling gawain nila. Habang abala si Mauricia sa paglilinis ng flower vase sa sala, ay biglang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Akala niya ay sila Ma'am Marina at Sir Marco ang dumating, kaya agad siyang lumingon. Ngunit laking gulat niya nang isang hindi pamilyar na lalaki ang pumasok. Matangkad, maputi at medyo may hawig kay Marcelo. Pero mas mabalbon ito. Nakasuot ito ng branded na polo shirt at halatang may kaya rin sa buhay. Agad naman siyang lumapit sa sofa at umupo roon na parang bahay niya ang lugar na yon. Ngayon lang siya nakita ng dalaga, kaya naman nagtaka siya kung sino yon. Good afternoon, Marcelo. I'm back. Masiglang bati ng lalaki, sabay kaway kay Marcelo, na kasalukuyang naman walang emosyon na nakatingin sa kanila. Nagulat si Mauricia dahil hindi naman siya sinagot ni Marcelo na kanina pa pala nakatayo sa hagdan. Naka-cross arms ito at malamig ang tingin. Anong ginagawa mo dito, Clyde? Malamig na tanong ni Marcelo. Wala lang. Dumalaw lang. Saka alam mo namang, miss na miss ko na si Tita Marina at Tito Marco. Pero, mas miss ko si Eya. Pang-asar na sagot ng lalaki bago siya napatingin kay Mauricia. Napakunot ang noo ni Mauricia nang mapansin ang biglang pagliwanag ng mata ni Clyde. Halata na kaagad na interesado ito sa kanya. And, who is this pretty lady?
Tanong ni Clyde bago siya tumayo at lumapit kay Mauricia. Ako po si Mauricia. Maid po ako ni Sir Marcelo. Oh wow! Kahit maid ka lang, ay napakaganda mo. Ang swerte mo naman, Kaz. Nakangising saad ni Clyde, sabay hawak sa kamay ni Mauricia. Nagulat ang dalaga at agad na binawi ang kamay niya. Sir, wag naman po. Hindi po tama yan. Pero parang wala itong pakialam at mas lalo pang lumapit. Don't be shy. Sweetheart, wala ka naman atang boyfriend na magsiselos. Besides, gusto lang kitang makilala ng maayos. Kumakabog ang dibdib ni Mauricia sa kaba at takot. Hindi niya alam kung paano tatakas sa sitwasyong yun. Habang unti-unting nilalapit ni Clyde ang mukha niya sa mukha ng dalaga, ay biglang buwaba mula sa hagdan si Marcelo na may malamig na ekspresyon. Sa isang iglap, hinila niya si Clyde palayo kay Mauricia. What the heck are you doing? Mariin niyang saad, halatang may galit ang boses. Aba! Chill ka lang, Kaz. Wala pa nga akong ginagawa Hindi pa nga ako nakakalapit ng todo-todo kay Mauricia. Huwag ka namang OA. Natatawang saad ni Clyde habang pinupunasan ang braso niya na hinawakan ng mahigpit ni Marcelo. OA, you were about to kiss her without her consent. That's not funny and good. Inis na saad ng binata. Bago niya sinamaan ng tingin ang pinsan niya. Napatahimik si Clyde dahil sa matalim na titig ni Marcelo. Doon lang nakita ni Mauricia na ganoon kagalit ang binata. Seryosong seryoso na tila ba handang makipagsuntukan para lang protektahan siya. Teka, mukhang imposible naman yata yun. Baka naman ayaw niya lang na makagetonong ko yung pinsan niya. Tama ganyan, Mauricia. Bawal lang masyadong assuming nakakamatay yan. Ani niya sa sarili bago siya tumingin sa magpinsan. Fine. Relax, di na mauulit. Pilit na pagtatanggol ni Clyde. Pero hindi mawala ang ngiti nito na parang nanunukso pa rin. Pero pinsan, hindi mo ba napapansin? She's really pretty. Wala ka bang planong... Hindi natapos si Clyde ang sasabihin niya nang bigla siyang siligawan ni Marcelo. Get out! Huh? I said, get out of my house! Now! Nanlaki ang mga mata ni Clyde sa gulat. Halatang hindi niya inaasahan na papaalisin siya. Grabe ka naman, Kaz. Wala naman akong masamang intensyon sa maid mong to Besides, wala ka namang karapatan na angkanin siya. Hindi na nakapagsalita si Mauricia. Nanginginig siya sa takot, pero ramdam niya ang kakaibang init ng proteksyon na binibigay ni Marcelo sa kanya. I don't care. Leave before I lose my temper. Okay. I'll leave. Pero tandaan mo, pinsan, hindi lahat ng gusto mo ay mapapasayo. Ingat ka, dahil baka maagaw ko yan. Pagkasabi noon, ay kaagad na lumabas na ito ng mansyon. Nanatiling tahimik ang buong paligid matapos ang hindi maipaliwanag na pangyayari. Si Mauricia naman ay halos hindi makahinga. Sa gulat, oo. At hindi rin siya makapaniwalang inaasta yun ni Marcelo na palagi siyang sinusungitan. Sir, maraming salamat po. Mahina niyang saad habang nakayuko. Tumikhim si Marcelo bago tumingin sa kanya. You don't have to thank me. Ginawa ko lang ang dapat. Aniya, bago siya tumalikod. Pero hindi na itago ni Mauricia ang pamumula ng pisngi niya. Hindi niya aakalaing may ganitong side pala si Marcelo. Isang lalaking handang ipaglaban siya, protektahan siya, at ipakita sa iba na hindi siya basta-basta. Pero sir, pwede niyo rin naman po akong pabayaan kanina Bakit niyo po ako pinagtanggol? Napahinto si Marcelo na parang nag-isip kung sasagutin ba niya ng diretso ang tanong ng dalaga. Because I don't like seeing someone disrespecting you. Kahit maid ka, hindi ibig sabihin, pwede na nilang gawin ang kung anumang gusto nilang gawin sa'yo. You still deserve respect. Napakagatlabi si Mauricia. Ang salitang binitawan niya ay tila kumalabit sa puso niya. Noon niya lang naramdaman na may taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi bilang katulong, kung hindi bilang babae. Sir, yan lang ang tanging nasabi niya bago siya umiwas ng tingin dahil baka mahalata ng binata ang pumumula ng pisngi niya. Go back to work. Malamig na saad ni Marcelo bago siya tinalikuran pero hindi nakaligtas sa mata ni Mauricia ang bahagyang pumumula ng tenga ng binata.
Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Bakit ako namumula? Mauricia, nakakalimutan mo na ba na sinungitan ka niya noon? Kainis ka naman. Bakit parang gumagwapo na siya sa paningin ko? Namumulang tanong ni Mauricia sa sarili niya bago siya nagpaalam kay Marcelo na aakyat na ng hagdan papuntang second floor. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan ay tuluyan nang nahulog ang dalaga kay Marcelo. May pagkasnabi ito at tahimik, pero kahit na ganun ay in love pa rin sa kanya ang dalaga. Ilang beses niya rin itong sinubukang kulitin pero wala. Deadman talaga. Sir, nagluto ako ng macaroni salad. Baka gusto mo po. Hindi natapos ni Mauricia ang sinasabi niya nang magsalita ang binata. No, I'm not hungry. May isa pang pagkakataon na pinagluto niya ang binata ng paborito nitong ulam, kaso mali pala. Kay Maxwell pala ang naluto niyang ulam. Shh! I hate pineapples. Tapos ganyan yung niluto mo para sa akin? Inis na reklamo ni Marcelo sa dalaga. Ha? Hindi po ba pininyahang manok ang paborito mong ulam? No, of course not. I'm allergic to pineapples nga eh. Napangiwi si Mauricia habang nakatingin sa binata. Allergic ka pala sa pineapple? Bakit hindi mo sinabi agad? Ang hirap naman kasi hulaan ang gusto mo eh. Para kang alien na walang emosyon. Hindi ko trabaho na sabihin sa'yo lahat ng detalye tungkol sa akin. Trabaho mo na alamin dahil boss mo ko. Malamig na saad ni Marcelo bago ito tumalikod. Wow ha? Akala mo naman, boyfriend para kabisaduhin ko lahat ng likes and dislikes mo. Ang hirap mo kayong basahin. Naiirita na saad ni Mauricia. Napahinto ang binata at bahagyang napalingon kay Mauricia. Kung boyfriend mo ako, matagal na kitang iniwanan. Nanlaki ang mga mata ni Mauricia dahil sa sinabi ng binata. Ay grabe ha, nakaka-hurt yun. Kapal na mukha mo sir ha. Porket pogi ka, akala mo lahat ng salita mo. May karapatan kang igudgod sa mukha ko. Kung hindi lang ako natatakot mawala ng trabaho, baka nasapak na kita. Inis na saad niya habang pinipigilan niya ang kamao niya. Bahagyang umisi si Marcelo bago nagpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. Good, at least, natatakot ka pa. Dahil kung hindi, malamang, tanggal ka na sa trabaho mo ngayon. Magpasalamat ka na lang talagang lalaki ka, na mahal na kita. Kahit napakasungit mo, gwapo ka pa rin. Pero aaminin ko, kasalanan ko nga naman. Mabuti na lang, at hindi yan nakain to, at baka kung ano pang mangyari sa kanya. Ani sa sarili, at akmang liligpitin na niya ang ulam nang may sumigaw. Pininyahang manok ba yan? Gulat na saad ni Maxwell. Opo sir, bakit po? Paborito ko yan. Akin na lang yan, Mauricia. Gets ko na. Sir Maxwell nga pala yung narinig ko na may gusto ng pininyahang manok. Pero, ano nga ba ang paboritong ulam ni Sir Marcelo? Tanong niya sa sarili. Bago niya hinanda yung pininyahang manok na binigay nito kay Maxwell. It will po, sir. Aniya, bago niya inirapan si Marcelo. Halos ang mga araw-araw na pangyayari sa mansyon ay bangayan ni Mauricia at Marcelo. Kahit napakasimple lang na bagay, ay nagagalit ng sobra si Marcelo at pinapatulan naman siya ng dalaga dahil gusto niyang ipaglaban ng sarili niya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Mauricia, ay bigla siyang tinawag ni Marcelo. Pasigaw at halatang galit ito dahilan para magtaka ang dalaga kung may nagawa ba siyang mali. Ano po yan, sir? Tanong ni Mauricia nang makarating siya sa may kusina. What the hell is this? Bakit naging maalat yung kape ko instead na matamis? Inis na niya dahilan para mapabuntong hininga ang dalaga. Kasi naman sir, asin po ang nilagay nyo. Obvious naman kasi na asin, gawat maalat. Pangangatuwiran ni Mauricia dahilan para mainis lalo sa kanya si Marcelo. At talagang sumasagot ka pa ha? Hindi mo man lang nilagyan ng label. You're the one responsible for this. Pero, binaligtad mo pa. How could you? First of all, sir, may label po yan oh. Kung titignan niyo po ng mabuti yung lalagyan, makikita niyo may nakalagay na sulat dyan. Salt po oh, in Tagalog, asin. Pamimiloso po ni Mauricia. Saka sir, taong bundok ka ba? Obvious naman na. Magkaiba ang texture ng asin sa asukal no? Ang sabihin niyo po, basta-basta lang po kasi kayong gumagamit. Dagdag pa ng dalaga, dahilan para wala nang maibato sa kanya ang binata.
Tama nga naman kasi ang dalaga at naging padalos-dalos ang binata. Next time po, sir, bago yung isisi sa iba, tignan niyo po muna kung tama po ba kayo. Kasi kung palagi po kayong ganyan, kakainisan po kayo ng ibang tao at walang magkakagusto sa inyo. Aniya, sabay ira, bago umalis sa may kusina. Palagi mang inaaway at sinusungitan ni Marcelo si Mauricia, ay patuloy pa rin ang pagmamahal ng dalaga sa kanya. Patuloy, pero palihim lang, dahil alam ni Mauricia na never magkakagusto sa kanya ang binata. Tanggap na ng dalaga na wala siyang pag-asa kay Marcelo, hanggang sa isang araw may hindi inaasahang nangyari. Kasalukuyang nagdidilig ang dalaga ng halaman nang maramdaman niyang may naglalakad sa may likuran niya. Nang mapatingin naman siya sa gawing yon, ay nabigla siya nang makita niya si Marcelo. Sir Marcelo? Bakit po kayo nandito? May kailangan po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga kay Marcelo na madiin na nakatitig sa kanya. May dumi po ba sa mukha ko? Tanong ni Mauricia nang hindi sumagot si Marcelo pero nakatingin pa rin sa kanya. Magbakasyon tayong dalawa sa Maldives. Gusto kitang makausap ng pribado. Ha? Kakausapin niyo lang po pala ako ng pribado. Bakit sa Maldives pa po? Pwede naman po dito ah. Sakto, tayo na nandito. Pangatwiran ni Mauricia bago tumingin-tingin sa paligid. Dami mo namang tanong. Saka mas okay kung sa Maldives. Huwag nang puro usap at mag-impake ka na lang ng gamit mo. You'll be staying in Maldives for 10 days. Kaya damihan mong dadalhin mong damit. Bilisan mo at alas 8 na ng gabi nakaschedule ang flight natin. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Mauricia. Seryoso ba talaga si sir? Ang labo niya. Bakit kailangan pa doon? Hindi naman kaya may gusto rin sa akin si sir? At doon niya sa Maldives balak umamin para romantic? Nare-reciprocate na nga ba yung halos isang taon ko ng one-sided love sa kanya? Pagdedilulo ng dalaga nang bigla siyang mabalik sa wisyo. Siyempre, imposible yun, Mauricia. Ako magugustuhan pabalik ni sir. Parang malabo pa yun sa patis labo. Aniya sa sarili. What are you waiting for? Mag-impake ka na. At may kailangan pa akong daanan bago tayo pumunta sa may airport. Sigurado ka po ba talaga, sir? Hindi po ba dapat magpaalam muna tayo kay Ma'am Marina? Hindi natapos ng dalaga ang sasabihin niya nang inis na magsalita si Marcelo. Can you stop asking questions? And just shut up. Hayaan mo na ako mamroblema dyan. For now, just pack your things and stop questioning everything. I'll be waiting for you downstairs. Inis na saad ni Marcelo, kaya naman, sumunod na lang sa kanya si Mauricia. Pumunta ito sa may maid's quarter at nag-impake na siya ng mga gamit niya. Medyo kinakabahan na nagtataka, pero sobrang saya ni Mauricia dahil magkakaroon siya ng 10-day trip kasama ang lalaking minamahal niya. Tahimik ang biyahe nila papunta sa airport. Si Mauricia ay abala sa pag-i-scroll sa kanyang cellphone, habang si Marcelo naman ay nakatitig lamang sa labas ng bintana, na tila ba may mabigat na iniisip. Minsan, sumisilip si Mauricia sa binata. Sinusubukang basahin ang iniisip nito. Pero kagaya ng dati, malamig at walang emosyon ang mukha ni Marcelo. Bakit kaya palagi na lang nakasimangot si sir? Sayang yung gwapo niya kung palagi siyang nakasimangot. Maaga siyang tatanda. Aniya sa sarili, nang mapansin ni Marcelo na madiin siyang tinititigan ng dalaga. What? Inis na may halong pagtatakang tanong ng binata. Kaagad namang umiling na lang si Mauricia. Bago niya binalik ang focus niya sa pagsa-cellphone. Pagkaraan ng ilang oras ay nasa eroplano na sila. Doon lamang nakaramdam ng kakaibang kaba si Mauricia. Masaya siya na natatakot at kinikilig habang nakaupo siya sa tabi ng bintana. Ay hindi niya mapigilang mapangiti. Grabe, ako lang yata yung kasambahay na makakaranas ng pumunta sa Maldives kasama ang amo niya. Ano kaya natirapan ni sir at gusto niya akong makausap ng pribado at talagang sa ibang bansa pa? Bulong niya sa sarili habang tinatakpan ng kumot ang katawan dahil medyo nilalamig na siya. Napapaisip tuloy ako. May saltik kaya si Sir Marcelo? Kasi ang random talaga ng trip niya ngayon eh. Sayang siya. Gwapo sana kaso may saltik. Aniya sa sarili. Napatingin siya sa tabi niya at si Marcelo ay seryosong nagbabasa ng documents sa laptop niya. Walang pakialam sa paligid at tanging nakafocus lang sa trabaho.
Kaya pala ang hirap niyang mahalin dahil parang wala lang siyang pakialam sa lahat. Ang masasabi ko lang, ang swerte talaga ng future asawa ni Sir. Aniya, bago siya napangiti ng mapait at dahan-dahan na pumikit. Sana ako na lang. Dagdag pa ni Mauricia. Habang nasa eroplano sila, ay unti-unti nang dinalaw ng antok si Mauricia. Mabagal ang music mula sa earphones niya at ang lamig ng aircon ang nagbibigay ng himbing sa tulog ng dalaga. Hindi niya namalayang napasandal na pala siya sa balikat ni Marcelo. Aniya, nang mapasandal sa balikat niya si Mauricia. Noong una ay bahagyang nanigas ang katawan ni Marcelo na tila ba nagulat siya. Gusto sana niyang alisin ang ulo ng dalaga pero napansin niyang mahimbing itong natutulog. May bahagyang pagod sa mukha nito at marahil dahil ito sa biglaang pag-aaya ni Marcelo. Sa hindi malamang dahilan, imbis na itulak, ay hinayaan na lang ni Marcelo ang dalaga na matulog. Saglit siyang napatingin dito at napaisip. She looks calm. Bulong niya sa isip. Hindi niya namalayang nakatitig na pala siya ng matagal kay Mauricia. Napailing siya at pilit na bumalik sa pagbabasa ng documents. Pero ang isip niya ay hindi na bumalik sa trabaho. Lumipas ang ilang oras ay lumapag ang eroplano sa may Dubai para sa layover. Dito nagising si Mauricia. Sir, Aniya, na medyo paos ang boses habang naguunat. Nang makita niyang nakapatong ang ulo niya sa balikat ng binata, ay mabilis siyang bumangon at humingi ng sorry. Ay, sir, sorry po. Hindi ko sinasadya. Pasensya na po, nakatulog kasi ako eh. Sunod-sunod na paghingi ng paumanhin, dahilan para mapairap ang binata. Just stop explaining. I don't mind naman eh. Putol ni Marcelo, sabay buntong hininga. Matulog ka na lang ulit. Mas tahimik ka kapag tulog. Aniya, dahilan para mapanguso ang dalaga. Ayan na naman sa Sir Sungit. Aniya sa sarili, pero hindi na siya umimik. Sa totoo lang, nakakaramdam siya ng konting hiya, ngunit may halong kilig dahil kahit paano. Hinahayaan siya ng binata. Pagbalik nila sa flight papuntang Maldives ay muling nakatulog si Mauricia. Sa pagkakataong ito ay may konting ngiti sa labi niya na para bang nananaginip siya ng tungkol sa kanila ni Marcelo. Bandang kalagitnaan ng biyahe nang magising si Mauricia dahil sa pagkalam ng kanyang sikmura. Napahawak siya sa tiyan niya at ngumiwi. Tahimik pa rin ang paligid dahil halos lahat ng pasahero ay tulog, nanonood ng palabas o nakikinig sa music. Si Marcelo naman ay nanonood ng videos na konektado sa business. Sir? Mahina niyang tawag sa binata na kasalukuyang naka-earpods. Hindi sumagot ang binata dahil hindi siya nito narinig. Sir? Napatingin ito sa kanya nang may kunot sa noo. What? Gutom na po ako. Mahina at nahihiya niyang sabi. Umikot ang mga mata ni Marcelo. Didn't you eat before we left? Tanong niya. Kasi po, nagmamadali ka po kasi kanina eh, kaya hindi ako nakakain. Saka akala ko may pagkain agad sa plane eh. Bumuntong hininga na lang si Marcelo. Tinawag niya ang flight attendant at umorder ng 2 meal set, isang chicken teriyaki at isang pasta. Nang dumating ang pagkain, ay kaagad kinuha ni Mauricia ang isa. Thank you po, sir. Tuwang-tuwa niyang sabi bago niya ito nilantakan. Eat slowly. You look like you haven't eaten for days. Malamig na saad ni Marcelo. Ngumiti lang si Mauricia at hindi na pinansin ang tono nito. Sa bawat subo niya ay ramdam niya ang gutom at saya. Tila ba ang simpleng pagkain na yon ay isa ng malaking bagay para sa kanya. Habang pinapanood siya ni Marcelo ay hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. She really is something. Sir, gusto niyo pong tikman to? Pag-aalok ni Mauricia sabay abot ng tinidor. Tumaas ang kilay ni Marcelo. No thanks. Pagtanggi naman ng binata. Sige po, akin na lang lahat. Aniya, sabay subo ulit ng malaki. Natawa si Marcelo sa loob-loob niya, pero pinigil ang sarili. Wipe your mouth. Utos nito, sabay abot ng tissue dahil may amos ang dalaga. Napahinto si Mauricia. Oh, sir, bago yan ah. Concerned ka na ngayon, sir?
Ano to, miracle? Aniya, na para bang sobrang big deal ng pagiging concern ng binata. Hindi, nakakahiya lang tignan. Malamig na saad naman ni Marcelo, dahilan para mapangiwi ang dalaga. Ay, akala ko pa naman may puso ka na. Sarkastikong saad ni Mauricia, pero nakangiti pa rin. Hindi na siya sinagot ni Marcelo at kumain na rin ito ng pasta niya. Paglapag ng eroplano sa paliparan ng Maldives, agad bumungad sa kanila ang amoy ng dagat at ang kulay asul na kalangitan. Si Mauricia ay halos mapatalon sa tuwa. Wow! Ang ganda dito, sir! Ang linaw ng tubig! Sigaw niya habang naglalakad palabas ng terminal. Habang ang binata naman ay walang emosyon pa rin. Mabuti pa, tumahimik ka. Parang ngayon ka lang nakakita ng dagat at ganyan ka makareact. Saad ni Marcelo na may halong inis habang pinupunasan ng pawis sa leeg niya. Ngayon lang naman talaga ako nakapunta sa ganitong lugar, sir Ang mahal kaya ng Maldives, hindi ko nga akalaing makakarating ako dito Masayang saad ni Mauricia habang ginagala niya nang ginagala ang paningin niya. Focus, Mauricia. We're not here for vacation. May pag-uusapan tayo. Pagre-remind niya sa dalaga. Ay, oo nga pala. Kaya nga pala kami nandito. Ay, may pag-uusapan kami. Lalo tuloy ako na-curious sa gustong pag-usapan ni sir. Aniya sa sarili habang nag-iikot-ikot sila. Abala siya sa pagkuha ng litrato gamit ang cellphone. Sir, picture tayo! Pag-aaya niya sa binata. No. Kaagad na pagtanggi ni Marcelo sa alok ng dalaga. Isa lang po. I said no. Sir, please naman para souvenir lang. Hindi ko naman pa ipupuse. Muling pamimilit ng dalaga sa binata. Napabuntong hininga na lang si Marcelo bago nagsalita. Isa lang After that, stop bothering me. Yay! Nagpicture silang dalawa. Si Marcelo na seryoso pa rin habang si Mauricia ay nakangiti ng sobra na para bang mapupunit ang labi niya. Pagkatapos noon ay patakbong tumingin siya sa paligid na para bang batang nakawala. Ngunit mapapansin na ibang ekspresyon ni Marcelo. Habang naglalakad siya papunta sa kotse na susundo sa kanila, halatang balisa. Panay ang lingon niya na parang may hinahanap o iniiwasan. Napansin ni Mauricia ang reaksyon na gano'n ng binata, ngunit hindi niya muna ito pinansin. Nang sumakay sila sa private van, ay hindi napigilan ng dalaga ang sarili niya. Nagtanong siya tungkol sa pananahimik ng binata. Sir, okay lang po ba kayo? May problema po ba? Nothing. I'm fine. Parang hindi naman po Kanina pa po kayo tahimik at panaylingon. May problema po ba? O may hinahanap po ba kayo? Mind your own business. Dahil doon, tumahimik na lang si Mauricia. Pero hindi nawala sa isip niya na parang may tinatagong mabigat si Marcelo. Gusto niyang alamin, ngunit hindi niya alam kung papaano. Pagdating nila sa resort, ay halos maiyak sa tuwa si Mauricia. Overwater Villa ang tutuluyan nila na may terrace na direkta sa dagat. May hammock at may private pool. Sir, grabe to. Parang sa pelikula lang. Hindi ako makapaniwalang may experience ko to. Masayang saad niya bago tumatakbo sa may private pool. Go inside and settle your things. We'll talk later. Aniya ng binata bago ito humiga sa kama dahil sa pagod. Tumango lang siya. Pagpasok niya sa silid, hindi niya mapigilang ngumiti ng malaki. Nilapag niya ang mga gamit at tumakbo sa teres. Sumigaw siya sa hangin. Thank you, Lord! Ang saya-saya ko! Narinig siya ni Marcelo mula sa kabilang kwarto. Napailing ito pero may bahagyang ngiti sa labi. Pagkatapos ng ilang minuto ay kumatok si Mauricia sa pintuan ng kwarto ng binata. Sir, gusto niyo po bang mag-dinner? Nagugutom na po ako ulit Pag-aaya ni Mauricia sa binata. Napatingin si Marcelo sa relo. Fine, let's eat outside. Aniya, bago niya pinagbuksan ang dalaga ng pinto. Habang kumakain sila sa restaurant sa gilid ng beach, ay abala si Mauricia sa pagkukwento. Sir, alam niyo po ba? Dati po kasi pangarap ko lang tong makita sa picture. Sabi ko sa sarili ko, kung magkaka-boyfriend ako, dito ko gustong mag-honeymoon kapag kasal na kami. Pagkukwento ni Mauricia habang kumakain siya ng fries na appetizer nila. Talaga ba? Too bad.
Your future boyfriend is not the one you're with sa unang beses na nagpunta ka dito. Sarkastikong saad ni Marcelo na may bahagya pang tawa sa sulok ng labi niya. May choice pa ba ako dinala mo na ako dito Malay mo naman, ikaw yung future. Napahinto siya bago napatingin sa dagat. Wala po. Sabi ko lang, ang ganda ng hangin. Napailing si Marcelo. This girl is weird. Aniya sa sarili bago niya pinagpatuloy ang pagkain ng pasta. Hindi ka ba nagsasawa sa pasta, sir? Pasta ka na kanina sa airplane tapos pasta na naman dito? No, because I love pasta. Lalo na yung pesto pasta. It's so delicious. Aniya, habang si Mauricia ay napatigil na para bang nag-loading. Peste pasta? Meron pala nun? It's pesto pasta, not peste. Duh! Aniya, bago niya inirapan si Mauricia, nagtawano na lang sila at pinagpatuloy nila ang pagkain nila. Matapos ang hapunan, ay naglakad-lakad sila sa tabing dagat. Tahimik lang si Marcelo, habang si Mauricia ay abala sa paghakbang sa buhangin. Sir, bakit po parang hindi kayo masaya? Nasa Maldives tayo Dapat nag-e-enjoy kayo. Saad ng dalaga nang mapansin niyang tulala lang si Marcelo. Hindi ako pumunta dito para mag-enjoy. May importante akong kailangang gawin. Ano po yun? Hindi sumagot si Marcelo. Sa halip, huminto siya at tumingin sa malayo. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Isang emosyon na ngayon lang nakita ni Mauricia sa kanya. Sir? Mahina niyang tawag. Pero umiling lang si Marcelo at naglakad na palayo. Simula ng araw na yun ay hindi na umalis pa ang binata sa kwarto niya. Halos 4 na araw na sila dito sa Maldives, ngunit hindi pa sila nakakapag-enjoy ng maayos. Palagi ang dalaga lang ang naggagala dahil hindi na lumalabas ang binata. Hanggang sa mag-1 linggo na silang nandoon, kaya naman hindi na nagpigil pa ang dalaga. At kinatok niya ng kinatok sa kwarto si Marcelo. What the hell are you doing here? Bakit mo ko iniistorbo? Inis na bungad ng binata sa kanya. Sir, it's been 7 days, pero hindi ka man lang lumalabas. May problema po ba? Why do you care? Pwede ba? Huwag mo na akong istorbohin at umalis ka na. Ikaw na lang mag-enjoy ng buong stay natin dito. Aniya, at akmang isasarado na niya ang pinto nang itulak ito ng dalaga. Doon nakita ni Mauricia na maraming bote ng alak ang nakakalat sa gilid doon. Nagiinom ka, sir? Pero bakit? May problema ka ba? Sabihin niyo po sa akin, baka matulungan kita. Hindi natapos ng dalaga ang sasabihin niya nang sumigaw na si Marcelo. Ano ba, Mauricia? Bakit mo nangingialam ka? Pwede ba? Tigilan mo na ako. Wala kang maitutulong sa akin, kaya lubayan mo na ako. Hayaan mo na ako kung anong gusto kong gawin. Sigaw ni Marcelo dahilan para mabigla at manlaki ang mata ng dalaga dahil sa gulat. Hindi siya makapaniwalang ganito na ang binata sa kanya. First of all, sir, kaya tayo nandito ay dahil ikaw ang nag-aya. Pinilit mo ako dahil sinabi mo na may sasabihin ka sa akin ng pribado. Tapos ganyan ka? Kung ayaw mong lumabas, sir, sige, di kita pipilitin. Pero, huwag niyo naman po sana akong sigawan ng ganun. Lalo na't kaya lang naman po ako nandito ay concerned ako sa inyo. Hindi mo nga sinasabi ang dahilan kung bakit kayo nandito eh. Inis na saad ni Mauricia. Halatang paiyak na sa galit sa binata. Fine. You wanna know why we are here? Sige, sasabihin ko sa'yo. Aniya, bago siya nakipagtitigan sa dalaga. Kaya tayo nandito dahil narinig ko na pupunta dito si Eya. Kung hindi mo alam kung sino si Eya, siya ang ex-girlfriend ko. I want to go here para makita ko siya. Because I miss her. And gusto ko makapagbalikan sa kanya. Kaya lang kita sinama. Dahil para pagselosin sana siya. Yan ang dahilan kung bakit kita sinama rito. Masaya ka na ba? Pagpapaliwanag ng binata tungkol sa lahat na naging dahilan ng pagkadurog ng puso ni Mauricia. In short, plano mo lang pala akong gamitin para pagselosin ng ex mo? Ang lala mo naman, sir. Masyado kang paasa. Nakakainis ka. Hindi makapaniwalang saad ng dalaga bago tuluyang tumulo na ang luha niya. Hindi niya hinintay pang magsalita ang binata at umalis na siya sa kwarto ni Marcelo. Sakit, hapde, pighati at pagkadurog ng puso ang nararamdaman ni Mauricia ng gabing yon. Kaya naman,
Nang sumunod na araw, ay nanatili na lang siya sa kwarto niya. Hanggang sa umabot na ng 10 days sila doon at umuwi na ulit sila sa Hong Kong. Buong biyahe silang walang pansinan at mas pinili na lang ng dalaga ang matulog buong biyahe. Dahil sa pangyayaring yon, ay napagpasyahan ng dalaga na umiwas na lang sa binata. Dahil kapag nakakasalamuhan niya ito, ay bumabalik sa kanya ang sakit. Sa kabilang banda, ay napapansin ng binata ang pag-iwas ni Mauricia sa kanya. Hindi niya na lang ito pinansin dahil para sa kanya ay wala siyang pakialam kung galit man sa kanya si Mauricia. Kasalukuyan siyang papunta sa kwarto niya upang may kuhanin ng marinig niya na may kumikilos doon. Oh, Mauricia, must be cleaning my room again. Ani sa sarili bago siya pumasok at nagulat dahil hindi si Mauricia ang nandoon. P, what are you doing here? Tanong ni Marcelo sa kanya. Kasi po sir, nauutal na sa adnity nang biglang pumasok si Marina sa kwarto ng anak. Starting now, si Pina ang maglilinis ng kwarto mo anak. Mauricia requested kung pwede bang sa kwarto na lang ni Maxine ang lilinisin niya. At pinayagan ko naman siya. Keep that in mind. Baka makalimutan mo, ha? Paalala ni Marina sa anak bago ito lumabas dahil may tumawag sa cellphone niya. Narinig ni Marcelo ang paglalakad ni Marina papalayo, ngunit nanatili siyang nakatayo at hindi makagalaw. Mabigat ang sinabi ng ina, mas mabigat pa sa inaasahan niya. Sir, aalis na po muna ako. Babalikan ko na lang po mamaya yung ibang gamit. Mahina at mabilis na paalam nito bago tuluyang lumabas, halatang naiilang. Naiwan si Marcelo sa gitna ng kwarto, nakatingin sa pintuan na parang may iniisip na malalim. Si Mauricia mismo ang nag-request. Tawag nang pumasok sa kwarto ko. Why? Don't tell me. She's still angry dahil sa nangyari doon sa Maldives. Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung bakit may kung anong kirot na dumaan sa dibdib niya. Nang maisip niya yon, hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan kung bakit kahit sinabi niyang wala siyang pakialam. Parang ngayon ay bigla na lang may tumama sa konsensya niya. Damn it! Mahina niyang asik bago napahawak sa batok niya. Hindi niya napansing pumasok si Maxine sa kwarto niya. Kumatok ng isang beses bago tuluyang sumalubong sa kanya ang boses ng panganay niyang kapatid. Hoy Marcy, may problema ka ba? Parang tulala ka ata ngayon Wala ka na doon. Iritable niyang sagot pero mas lalo siyang naisipang uratin ng kapatid. Napatingin si Maxine sa mga nagkalat na bote sa gilid. So totoo nga, nagiinom ka? Umirap si Maxine bago tuluyang humiti ng pilyo. Sino bang sinaktan mo? O sino bang nanakit sa'yo at nagkakaganyan ka? Taas kilay na tanong ni Maxine sa kapatid. Wala. Hindi mo na kailangang mangialam. Kaya ka ba nagiinom ay akala mo magiging concern sa'yo si Mauricia kapag nakita niya yan? Well, nagkakamali ka. Dahil siya na mismo ang nag-request na ibang kwarto na lang ang linisin niya. Ano bang ginawa mo at parang galit siya sa'yo? Tanong ni Maxine kay Marcelo. Pero natahimik lang ang binata at hindi na ito nagsalita dahilan para mapabuntong hininga si Maxine. Eh di mas lalo akong curious dahil hindi ka sumagot. Lapit nito, saka siniko si Marcelo ng bahagya. Ano ba kasi nangyari doon sa inyo sa Maldives? Kayo ha? May pa-Maldives pa kayo. Anong ginagawa niyo doon? Baka mamaya, gumagawa na kayo ng baby doon Pang-aasar na saad ni Maxine sa kapatid, dahilan para irapan siya ng binata. Napalingon si Marcelo ng mabilis. Ano bang sinasabi mo ate? Para kang ewan, and there's nothing between me and Mauricia. Uy, defensive siya. Pang-aasar niya. Kanina ko pa nakasalubong si Mauricia. Alam mo bang halos 5 araw na siyang hindi nagpapakita ng ngiti? At kung magsalita ay tipid na tipid. Hindi ganyan yung dati. Kaya sigurado akong may nagawa kang kasalanan. Natatawang aniya. Hindi sumagot si Marcelo. At bago mo sabihin na wala kang pakialam, nakikita ko yan sa mukha mo, no? Guilt. Marcelo. G-U-I-L-T. Mas lalo pang diin ni Maxine na para bang binubuli niya ang kapatid niya. Tigilan mo nga ako ate. Umalis ka na sa kwarto ko. Pagpapaalis niya sa kapatid.
Gusto mo ba siyang palayuin lalo? Mukhang nagsisimula na at baka hindi na talaga siya bumalik. Baka magsisi ka sa dulo. Saad ni Maxine na para bang may pinupunto siya. Doon natahimik si Marcelo. May kung anong kumirot na naman sa dibdib niya dahilan para mapatanong siya ng bakit ba ganito. Alam mo Marcelo, na-broken ka man noon pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka marunong umintindi ng feelings. Hindi ka bata. Kung may nagawa kang mali, ayusin mo. Huwag mong hintayin na mawala ng tuluyan yung tao bago ka pa kumilos. Pagbibigay ng advice ni Maxine sa kapatid niya na halos hindi na alam ang gagawin. Lumapit si Maxine sa pintuan bago tumingin sa kanya ng madiin. And for your information, hindi lahat ng tao na dumarating sa buhay mo ay babalik kapag nasaktan mo. Hindi ka nila katulad. Ikaw lang naman yung balik ng balik kay Eya eh. Hindi marunong umusad. Parang sinampal si Marcelo ng katotohanan dahil sa sinabi ni Maxine. Hindi siya agad nakapagsalita. Nang makaalis si Maxine, ay napaupo siya sa gilid ng kama niya at napayuko. Bumalik sa isip niya ang pag-iyak ni Mauricia. Ang sakit sa mukha nito, ang panginginig ng boses, ang linyang hindi niya akalaing tatamaan siya. Masyado kang paasa. Pinikit niya ang mga mata niya ng mahigpit. At sa unang beses matapos ang nangyari sa Maldives, ay unti-unting sumingit sa utak ni Marcelo ang tanong na hindi niya kailanman inakalang iisipin niya tungkol sa isang tulad ni Mauricia. What if I actually hurt someone who didn't deserve it? Akala ni Mauricia ay hindi na muli silang magkakasama ni Marcelo. Hanggang sa isang araw ay may hindi inaasahang nangyari. Hinarang siya ng binata sa may kusina. Come with me sa Boracay. Yes, there. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang tinitigan lang siya ng dalaga. Seryoso ka ba, sir? Kung gusto mo na magpapanggap na girlfriend mo para magselos yung ex mo, iba na lang po. Busy po ako at marami po akong gawain. Pagtanggi ni Mauricia, at akmang aalis na siya doon nang pigilan siya ng binata. I'll pay you 50,000 right now and 10,000 sa bawat araw na nandun tayo sa Boracay. I heard your mother is sick, so I guess you need money. Taas kilay niyang saad sa dalaga. At dahil talagang kailangan ng dalaga ng pera, pampacheck up ng ina niya at ni Mori na kasalukuyang may UTI ay napilitan siyang tanggapin ang alok ng binata. Kaya naman, ngayon, ay kasalukuyan na silang magkasama sa eroplano papunta sa may Boracay. Naninibago si Marcelo dahil nung flight nila ay medyo makulit ang dalaga. Kasi most of the time, ito ay tulog. Ngayon ay wala talaga at hindi man lang siya tinitignan ng dalaga. Halatang may sama pa rin ang loob sa kanya. Hanggang sa makarating sila sa may Boracay, ay hindi pa rin siya masyadong pinapansin ng dalaga. Habang nag-iikot sila sa beach, ay nakita ni Marcelo yung post ni Eya sa IG. Kaya naman, nalaman nila kung nasaan sila. Kaagad naman silang nagpunta doon at nagpanggap na walang kaalam-alam na nandoon rin si Eya. Marcelo? Pagtawag ni Eya sa binata nang makita siya nito. Eya, nandito ka? Walang ginagawa mo dito? Pagkukunwari ng binata na nabigla. I'm on vacation here with my friend Kiko. Hindi kasi natuloy yung vacation ko last time sa Maldives eh. There's a lot of happenings. How about you? Kamusta ka na? Tanong ni Eya bago siya napatingin kay Mauricia na nasa tabi ni Marcelo. I'm okay naman. And I'm also on vacation here with my friend, Mauricia. Pagpapakilala ni Marcelo sa dalaga kay Eya, kaya naman nilitian siya ni Mauricia. Oh, that's great. Mag-lunch rin ba kayo? Kung gusto nyo, sumabay na kayo sa amin. He didn't mind naman, di ba, Kiko? Tanong ni Eya kay Kiko. Oo naman, yes right. Mas masarap kumain kapag maraming kasabay. Dagdag pa ni Kiko. Sure. Pagpayag naman ni Marcelo at nagsimula na silang mag-order. Sa bawat pag-uusap nila ay pinagmamasta ni Mauricia kung paano tignan ni Marcelo si Eya. Ganyan yung pagtingin na sigurado akong hindi ko matatanggap mula sa kanya. Sa bagay, sino nga ba naman ang pipili sa akin kung ganito kaganda ang kalaban ko? Maputi, makinis, matangos ang ilong, mahinhin at maganda. Bukod doon, ay kaparehas ng estado ng buhay nila. Samantalang ako,
Hindi na nga kagandahan. Mahirap pa. Buntong hiningang saad niya sa sarili habang kumakain. Nagkwentuhan sila doon hanggang sa mag-alas 2 at nagpaalam na sila sa isa't isa dahil may kailangan pa silang gawin. Gusto pang magala ni Mauricia, ngunit wala siyang kasama. Alam niyang hindi papayagan si Marcelo, kaya naman napagpasyahan na lang niyang magsulo at maglakad-lakad. Habang naglalakad siya ay hindi inaasahang natamaan siya ng bola ng volleyball. Aray! Aniya, kaagad namang may lumapit na gwapong binata sa kanya. Sorry miss, nasaktan ka ba? Nabalian ka ba? Kailangan ba kitang dalhin sa ospital? Sunod-sunod na tanong nito, dahilan para matawa si Mauricia. Grabe ka naman kuya, ang OA mo ha? Itanong mo yan kung sa ulo ako natamaan. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Aniya, bago sila nagkatitigan. Are you sure? Baka mamaya nasaktan ka ng sobra ha? Alam ko na. Please let me treat you. That famous buko ube ice cream. Here, para makabawi ako. Pamimilit ng lalaki. Hindi na sana papayag si Mauricia nang muling magsalita ang lalaki. I won't take no for an answer. Aniya, kaya naman, napabuntong hininga na lang ang dalaga. Pumayag siya na ilibre ng lalaki. Nga pala, I'm Michael. How about you? What's your name? Tanong ni Michael sa dalaga. Mauricia ang name ko. Maraming salamat nga pala dito sa libre mo ha. Masarap. Aniya, na nagpangiti naman kay Michael. Naglilibot ka, di ba? May kasama ka bang naglilibot? Tanong ni Michael. Sumagot ang dalaga. Nang wala, kaya naman nag-offer sa kanya si Michael na sasamahan siya nito. Nag-food trip sila doon at naglaro sa mga palaro na may prize. Bago lang sila nagkakilala, pero magaan na ang loob sa kanya ni Mauricia dahil mabait ito. Makalipas ang ilang araw, ay nag-aya ulit si Aya ng lunch date, kaya muli silang nagsama-sama. Masaya silang nag-order ng pagkain at nagkwentuhan rin sila tungkol sa mga buhay nila. Habang nag-e-enjoy sila, ay hindi inaasahang nakaramdam ng pag-ihi si Marcelo, kaya naman nag-excuse siya. Wala pang 2 minuto ay kaagad na sumunod si Aya kay Marcelo, kaya naman pinagpatuloy na lang ni Mauricia ang pagkain niya dahil alam na niya ang mangyayari doon. Hindi mo ba sila susundan? Dahil sigurado akong may gagawin sila o pag-uusapan doon. Bahala ka. Kapag nagbalikan sila, maaagaw ni Aya si Marcelo sa'yo. Saad ni Kiko sa dalaga. Alam ko na yun no. Kaya nga kami nandito ay para magkaayos sila. Nakakaselos oo, dahil gusto ko si Marcelo. Pero wala si Aya pa rin ang nilalaman ng puso niya. Pagpapaliwanag ni Mauricia bago siya uminom ng juice. Maniwala ka. Hindi dapat sila magkabalikan. Mabait na tao si Marcelo. At kahit kaibigan ko si Aya, ay masasabi kong toxic siya. Mahihirapan lang siya ulit sa relasyon nila. Kaya hindi dapat sila magkabalikan. Pamimilit ni Kiko. Paulit-ulit ang pamimilit ni Kiko. Kaya naman, sinundan niya si Marcelo at Aya. Doon niya nakita na magkausap yung dalawa at kaagad na niyakap ni Aya ang binata. Marcelo, I still love you and I miss you so much. Pwede bang tayo na lang ulit? Tanong ni Aya sa binata na nagpagulat naman dito. Bigla na lang kasi siyang niyakap ni Aya. This is what I've been waiting for, right? Ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Bakit parang hindi ako masaya sa sinasabi ni Aya na miss niya ako. Na para bang presensya ng ibang tao ang hinahanap ko at hindi yung kay Aya. Hindi makapaniwalang tanong ni Marcelo sa kanyang sarili nang makita niya si Mauricia mula sa hindi kalayuan. Nakatingin ito sa kanya dahilan para kabahan siya ng konti. Kaagad siyang humiwalay kay Aya habang ang tingin niya ay na kay Mauricia pa rin. Nag-thumbs up na lang ito. At nang akmang aalis na ito ay hindi inaasahang nadapa si Mauricia. Kaya imbes na sagutin ang tanong ni Aya ay iniwan niya si Aya doon at tumakbo siya papunta sa gawin ni Mauricia. Kaagad niya itong tinulungan. Marcelo, anong ginagawa mo dito? Iwanan mo na ako at kaya ko na ang sarili ko. Ituloy niyo na yung pinag-uusapan niyo. Saad ni Mauricia habang pinipilit niya ang sarili na tumayo pero kaagad siyang napaupo ulit sa sobrang sakit ng binti niya. Walang kung ano-anong binuhat ni Marcelo si Mauricia at binalik sa may hotel room nila. Doon niya ginamot ang sugat ng dalaga at inilot niya rin ang paa ni Mauricia.
Bakit mo ako inuna? Kaya ko naman ang sarili ko eh. Iniwan mo doon si Eya. Baka magalit siya sa'yo. Ayoko naman mag-away kayo. Imbes na magbalikan ng dahil lang sa akin. Tanong ni Mauricia sa binata na kasalukuyang hinihilot siya. Kahit ako, Mauricia, hindi ko alam kung bakit ikaw ang inuuna ko. Pero feeling ko kasi, magsisisi ako kapag hindi ikaw ang inuna ko. Kaya kahit chance namin yun ni Eya, ay mas inuna kita. Saad ni Marcelo sa sarili niya. Pwede pa kami mag-usap ni Eya other times. Kaysa naman, habang ikaw naman ay parang ewan na nakasalampak doon. Saad ni Marcelo, kaya naman tumahimik na lang si Mauricia. Hindi na sila bumalik doon sa may restaurant at nag-order na lang sila ng pagkain. Nagstay sila sa may hotel, hindi pa rin nag-uusap, pero para bang may kakaiba nang nararamdaman. Makalipas ang ilang araw, ay naiinip na si Marcelo sa kwarto niya. Ilang araw na kasi siyang naghihintay ng pag-aaya ng dalaga, pero hindi pa rin siya inaaya nito na gumala. Bakit kaya hindi pa rin niya ako inaaya na gumala? Galit pa rin ba siya sa akin? O baka busy siya, kaya hindi nagagala? Tanong niya sa sarili bago sumilip sa may bintana. Doon niya napagpasyahan na gumala na lang ng solo. Habang naglalakad siya sa may beach side, ay hindi inaasahang may nahagip ang mga mata niya. Sa isang gilid ay may nakita siyang babae at lalaki na kumakain ng ice cream. At ang babaeng yon ay walang iba, kundi si Mauricia. Nagdilim ang paningin ng binata nang makita niyang pinunasan ni Michael ang labi ni Mauricia. Sa kadahilanang may amos ito ng ice cream na kinakain nila. Hindi na alam ng binata kung ano ang mga sunod na nangyari. At sinuntok niya si Michael nang makalapit siya sa kanila. Ano ba, Marcelo? Para saan yun? Ano bang problema mo? Galit na saad ni Mauricia sa binata. Kaya ba hindi mo ko inaaya? Ay dahil sa lalaking yan? Ang kapal ng mukha niyang agawin ka sa akin Hindi ako makakapayag. Layuan mo siya, Mauricia. Sa bawat salita na binibitawan ni Marcelo ay lumalala ng lumalala ang selos na nararamdaman niya. At sino ka para diktahan ako? Oo, boss kita. Pero wala kang karapatan na kontrolin ako. At ikaw pa talaga ang may ganang magalit? Eh ikaw nga tong may kasalanan eh. Nananakit ka eh. Wala namang ginawa sa'yo yung tao. Galit na saad ni Mauricia kay Marcelo dahilan para ma-realize ni Marcelo na siya nga ang mali. Michael, uuwi na ako. Chat na lang. Saad ni Mauricia bago siya padabog na umalis doon. Kaagad namang sumunod si Marcelo sa kanya hanggang sa makapasok sila sa hotel. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay sinaraduhan na siya ng dalaga ng pinto sa kwarto nito dahilan para mapabuntong hininga ang binata. Natapos ang buong pananatili nila sa Boracay, ngunit hindi pa rin siya pinapansin ni Mauricia. Kahit anong pilit, nakausap niya dito, ay wala talagang effect sa dalaga. Bukod doon, ay nagkaroon ng renovation sa mansyon niya sa Hong Kong. Kaya naman, sa mansyon muna nila sa Pilipinas umuwi si Mauricia at Marcelo. Solo nila ang mansyon doon. Pero hindi pa rin yung dahilan para muli silang mag-usap. Mukhang nagalit nga talaga sa'yo ng sobra-sobra si Mauricia. The only thing na magagawa mo para magkaayos kayo ay yung mag-sorry ka kay Michael. Wala naman kasi talagang kasalanan yung tao eh. Pagbibigay ng advice si Maxine sa kapatid. But you know me, ate. Saying sorry is not my thing. Pangangatwira ni Marcelo. Eh di go, unahin mo ang pride mo. Bakit ganyan ka? At huwag ka nang umasa na magkakais pa kayo ng dalaga. Saad ni Maxine dahilan para mapabuntong hininga si Marcelo. Ano nga ba ang uunahin ng binata? Ang pride niya o si Mauricia? At dahil hindi sanay si Marcelo na ganun sa kanya ang dalaga, ay napagpasyahan niyang humingi ng tawad kay Michael. Nakapagkita siya kay Michael sa isang restaurant. I'm really sorry, bro, for everything that I've done. I really Wait, no, I think I already love Mauricia. That's why hindi ko na napigilan ng sarili ko. Pagkukwento ni Marcelo, habang si Michael naman ay nakikinig sa kanya.
She's been ignoring me for a long time na. At napuno lang talaga ako dahil nakita ko siyang nanginigitian na iba. Ang hirap pigilan ng selos. Kaya, pasensya na ulit bro. Patuloy na paghingi ng pasensya ni Marcelo kay Michael. Okay lang yan, ano ka ba? Kapag talaga gusto mo ang tao, magsiselos ka talaga. Pero next time, huwag mo sana akong tawaging bro. At Michael, Mari na lang o kaya naman Michelle. O diba? Pak ganun. Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang binata. Oo, bading ako. Kaya nga naging close kami ni Mauricia eh. Nagandahan ako sa kanya at ang bait niya. Kaya naman, gusto ko siyang maging sisterit. Alam mo bang, ikaw palagi yung pinag-uusapan namin kapag nagaran siya. Kasi nga, mahal ka rin niya. Pero ginamit mo lang raw siya para pagselosin yung ex mo. Taas kilay na saad ni Michael sa binata. Well, at first ganun dapat. Pero, instead of my ex, mas inuna ko si Mauricia. Nung nadapa siya. Akala ko nung una na aawa lang ako. Pero hindi pala. Dahil pala si Mauricia ang mahal ko. At hindi na yung ex ko na si Eya. Pagkukwento ni Marcelo, dahilan para kiligin naman si Michael. Pinagpatuloy nila ang pagkain habang nagkukwentuhan sila tungkol sa dalaga. Naging magkaibigan rin sila ni Michael at nagpatulong siya kay Michael na makuha ulit ang loob ng dalaga. Pero nagmatigas talaga ang dalaga. Hindi pa rin niya pinapansin si Marcelo dahilan para maglasing na ang binata dahil sa sobrang lungkot. Gabi na noon at kasalukuyang nagtutupi ng damit si Mauricia nang may tumawag sa kanya. Wala na sana siyang balak sagutin ang tawag nang makita niyang si Marcelo yon. Ngunit sinagot pa rin niya dahil baka importante ito. Hello po, Ma'am Mauricia? Kayo po ba si Ma'am Mauricia? Tanong ng isang hindi pamilyar na boses. Opo, ako nga po si Mauricia. Bakit niyo po ako hinahanap? May kailangan po ba kayo? Tanong ni Mauricia sa taong yon. Pero teka lang, bakit kaya gamit niya yung cellphone ni Marcelo? Sino kaya tong taong to? Tanong niya sa sarili nang magsalita yung lalaki. Hello po, ako po si Maki. Bartender ng Nelva Bar. Nandito po kasi si Sir Marcelo eh. At sobrang lasing na po siya. Pinipilit po namin siyang iuwi eh. Ngunit ayaw po niya. Paulit-ulit po niyang sinasabi na hindi siya uuwi hanggat hindi sila nagkakabati ni Mauricia. Na I'm guessing, it was you po. Please, pakasundo na po sa Sir Marcelo dito. Pakiusap ni Maki dahilan para mapabuntong hininga ang dalaga. Hay nako, talaga yung lalaking yun oh. Paano ko kaya siya susunduin? Wala nga akong kotse. Buntong hiningang saad ni Mauricia bago niya naisipang tawagan si Michael dahil medyo malapit lang ito sa bar na tinutukoy ng staff. Sinundo siya ni Michael at nagmaneho papunta sa may bar. Hindi pa rin pala kayo bati? Akala ko pa naman bati na kayo. Dahil nagsorry na siya sa akin sa nagawa niya. Saad ni Michael. Nagsorry na siya sa'yo? Gulat na tanong ni Mauricia. Oo. Tapos alam mo ba, kinuwento niya pa sa akin kung gaano kanya kamahal. Akala ko pa naman din maayos na kayo. Saad ni Michael dahilan para hindi makaramdam ng konsensya ang dalaga. Kaya niya kasi iniwasan ng binata dahil akala niya hindi pa ito nakikipag-ayos kay Michael. Tulog at lasing na si Marcelo nang makarating sila sa may bar. Humingi ng paumanhin si Mauricia doon sa mga staff habang si Michael naman ay akbay-akbay si Marcelo papalabas ng bar. Pinasok nila si Marcelo sa may kotse at nagsimula na silang magmaneho. Ito talagang lalaking to. Kahit kailan ay hindi ko na siya maintindihan. Nakipag-ayos na pala siya sa'yo tapos hindi man lang niya sinabi. Saad ni Mauricia bago siya kumuha ng tissue upang punasan ang pawis ni Marcelo. Ngunit bigla siyang tinulak nito ng bahagya na para bang ayaw niyang magpahawak noong mga oras na yon. Marcelo, wag kang magulo. Pinupunasan kita. Tignan mo oh, pawis na pawis ka na. Aniya. At takmang pupunasan niya na ulit si Marcelo nang pigilan siya nito. Don't touch me! Inis na saad nito bago siya lumayo ng konti sa dalaga. Huwag ka nang makulit, Marcelo. Matulog ka na lang at lasing ka na. Aniya, pero ayaw talaga ng binata. Ang kulit mo! I told you, don't touch me!
I don't like being touched by other women to stop it. Mauricia is the only exception for this to stop. Inis na saad ni Marcelo dahilan para mabigla si Michael at Mauricia. Hindi sila makapaniwalang sinabi yun ni Marcelo. Ako si Mauricia, okay? Kaya magpapunas ka na. Pagpapakilala ni Mauricia dahilan para magmulat si Marcelo ng mata. Mauricia, Pagbanggit niya sa pangalan ng dalaga, kaagad siyang yumakap sa dalaga habang umiiyak. Hanggang sa pag-uwi, umiiyak pa rin ito at patuloy na lang na nagsusori. Bago makatulog, ay may mga nakakahiya pang sinabi ang binata tungkol sa pagmamahal niya sa dalaga. Dahil doon ay hindi napigilan ng dalaga ang mapangiti bago niya hinalikan sa noo si Marcelo. Magkalapit lang silang natulog ng gabing yun. Mukha ni Mauricia ang bumungad kay Marcelo nang imulat niya ang kanyang mga mata kinaumagahan. Mahimbing ang tulog ni Mauricia sa tabi niya dahilan para mapangiti si Marcelo. Kaagad siyang bumangon at umupo sa kama nang sumakit ang ulo niya. hangover, kainis. Aniya, dahilan para magising ang dalaga. Bigla namang naalala ni Marcelo ang mga sinasabi niya na nakakahiya sa dalaga tungkol sa pagmamahal niya. Nakakahiya. Hindi kaya na-turn off siya sa mga pinagsasabi ko? Wala sa wisyong tanong ni Marcelo bago siya napakamot sa may batok niya. Napangiti naman si Mauricia bago siya bumangon at nagsalita. Hindi naman. Aniya, dahilan para mapatingin sa kanyang binata. Dahil doon ay namula si Marcelo sa sobrang hiya. Bakit ka namumula? Tanong ni Mauricia habang tumatawa. Nahihiya ng sobra si Marcelo pero bigla niyang naalala ang advice sa kanya ni Michael. Kaya naman, lakas loob siyang humarap sa dalaga at hinawakan niya ang dalawang kamay ni Mauricia. I know, this is a bit sudden. Mauricia, I should say, this is now or never. I like you, Mauri. Wait, I love you. I know my purpose of going to Boracay ay para kay Eya. Pero doon ko na-realize na ikaw ang mahal ko. Hindi ko nararamdaman kay Eya yung saya na nararamdaman ko kapag ikaw ang kasama ko. Kahit na parang palagi ako napipilitan noon kapag inaayaw mo ko, ay sobrang saya ko. I know, nasaktan kita. Pero sana, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sana bigyan mo pa ako ng chance na mapatunayan sa'yo na mahal kita. Na ikaw na ang gusto ko at wala nang iba pa. Pag-amin ni Marcelo sa tunay niyang nararamdaman sa dalaga, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Mauricia. Hindi niya kasi inaasahan na aamin kaagad sa kanya ang binata. Akala ng binata wala siyang pag-asa nang biglang. Okay na bang sagot yan? Tanong ni Mauricia matapos niyang halikan sa pisngi si Marcelo bago tumakbo papalabas ng kwarto. Halik? Anong ibig sabihin nun, Mauricia? May pag-asa na ba ako? Tanong ni Marcelo habang sinusundan niya ang dalaga. Hoy, Mauricia! Please be clear! Aniya, habang hinahabol niya si Mauricia, naghabulan sila sa may sala hanggang sa may kusina. Nang mapagod sila, ay napahiga sila sa may sofa. Hindi nagsayang pa ang binata ng pagkakataon at tumingin siya sa dalaga. Can I court you, Mauri? I promise. Hindi na kita sasaktan at mamahalin kita na sobra-sobra. Paghingi ni Marcelo ng permiso sa dalaga, nang ligawan siya nito. May choice pa ba ako? Sabihin mo lang kung napipilitan ka. Ayoko naman ng ganun lang. Saad ni Marcelo, bago na patungo. Kaagad namang hinawakan ni Mauricia ang dalawa niyang pisngi at hinalikan niya si Marcelo sa noo. Joke lang yan, syempre, no? Oo, pinapayagan kita. Wala naman kasi akong choice dahil mahal rin kita eh. Nakangiting saad ni Mauricia dahilan para yakapin siya ni Marcelo. Nga pala, ano nang nangyari kay Eya? Nakipagkita ka pa ba sa kanya nung iniwan natin sila? Tanong ni Mauricia habang magkayaka pa rin sila. Yeah, nakipagkita ako sa kanya, kinagabihan. Dahil message siya ng message sa akin. Dahil doon sa tinatanong niya. Bakit? Ano bang tinatanong niya sa'yo? Sabi niya kasi sa akin noon,
ay mahal niya pa raw ako. Tapos, tinanong niya ako kung pwede daw bang maging kami ulit. Hindi ko siya sinagot dahil nadapa ka. Pagkukwento ni Marcelo sa nangyari. So, ano nangyari sa usapan niyo nung gabi? Sinabi ko sa kanya na hindi ko na siya mahal at hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Doon ko rin unang beses inamin sa sarili ko at sa kanya na ikaw ang mahal ko at ikaw lang ang gusto ko. Well, she slapped me hard. Pero okay na yun. Dahil wala rin naman akong pakialam sa kanya eh. For me, you're the only one who matters. Nakangiting saad ni Marcelo habang magkayakap pa rin silang dalawa. I love you always, Mauricia. Ikaw lang at wala nang iba. Aniya, bago niya hinalikan sa noo si Mauricia. Mahal rin kita, Marcelo. Saad naman ni Mauricia bago niya tinakpan ang mata ni Marcelo at hinalikan niya ito sa labi. Halos may matay naman si Marcelo sa kilig, dahilan para matawa ang dalaga. Yan ang pangyayari sa buhay nila. 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon ay kasalukuyang 5 taon na silang kasal at may kambal na anak. Lalaki ang panganay at babae naman ang bunso na pinangalanan nilang Marcien at Marcely. Masaya na ang buhay nila at syempre, puno ng pagmamahalan. Kasalukuyang nasa sala si Marcely habang nakikinig sa kwento ni Michael, habang si Marcia naman ay nagbabasa lang ng libro sa gilid. Is that true, Ninong Michael? Did Daddy really punch you because he was jealous? Tanong ni Marcely. That is true, baby. Pero, I understand your dad naman eh. Dahil naranasan ko rin na magselos. Kaya honey, sabihan mo yung si Kiko nalayuan ka. Nagkiselos ako eh. Saad ni Michael sa fiancé niyang si Maxine. Oh God, Michael. I already told you, hindi mo na kailangang magselos dahil ikaw lang ang mahal ko at gusto ko. Kung may iba pa akong gusto, magpapakasal ba ako sa'yo? Hay naku! Saad ni Maxine bago siya umupo sa tabi ni Michael. Hindi na nakakagulat na makakaranas siya ng selos, Ate Maxine. Ang mas nakakagulat ay yung naging straight siya ever since nung nakita at nakilala ka niya. Who would have thought na ang makakapagpakalalaki lang pala sa kanya ay ikaw? Natatawang saad ni Mauricia na kasalukuyang may daladalang merienda. Kaya nga eh, may pasabi-sabi pa yan sa akin na nangihina daw siya kapag tinatawag ko siyang Michael o bro. Kasi mas maganda raw kung Mare o kaya naman Michelle. Pagkukwento ni Marcelo dahilan para mamula sa hiya si Michael. That was before, okay? I'm not gay anymore. Saka, people change, no? Kahit ako hindi ko ina-expect na magiging straight ako dahil sa honey ko. Pero, I'm thankful dahil pinakilala mo siya sa akin, Marcelo. So far, worth it naman yung suntok mo sa akin noon. Natatawang saad ni Michael bago siya nakipag-holding hands kay Maxine. Well, that's good. Dahil masaya rin kayo like me. Ako sobrang saya ko na dahil ikaw ang mapapangasawa ko, Mauricia. I love you so much. Saad ni Marcelo sa asawa. Mahal na mahal rin kita, Marcelo. Saad naman ni Mauricia bago sila naghalikan. Kaagad namang tinakluban ni Michael ang mga mata ni Marcely. Dahil bawal pa ang ganoong scene para sa mga bata. Masaya, may hindi pagkakaintindihan at away. Pero nananaig pa rin ang pagmamahalan, kaya sila pa rin hanggang dulo. Dito na nagtatapos ang storya ng pagmamahalan nila Mauricia at Marcelo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana nagustuhan nyo ang storya nila. Ang kwento nila Mauricia at Marcelo ay nagpapakita na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakukuha sa pilitan, kundi dumarating ang tamang panahon. Mahalaga rin na pahalagahan ang sarili at huwag maghabol sa taong hindi pa handang magpahalaga sa iyo. Minsan, ang sakit at pagsubok ang nagiging daan para makita kung sino talaga ang tunay na nagmamahal. At higit sa lahat, ang tapat na puso ay laging nagwawagi sa huli. Sa huli. Sa huli. Sa huli. Sa huli. Sa huli.